Magandang umaga sa ating lahat. Naniniwala ba kayo sa dragon? Yung dragon na may pakpak na lumilipad. Naniniwala ba kayo na may dragon? Ako, naniniwala ako. Yan ang ating pupuntuhan. Totoo ba ang dragon? Ambisyoso, panmula. Now, sa Bible, sa Biblia, may mababasa kayong dragon. Ayun. Ano pa itong dragon? Ang dragon, kung inyong ilalarawan, ay meron itong agilang kuko. At may malaahas na kaliskis. At hindi lang yon, malalayon na bunganga. At sa kanyang haba ay malaahas. So, ang mga ganitong uri ng hayop ay masasabi ninyong halimaw. At yan ay ating pupuntuhan. Totoo bang may dragon? Ayan. Kung inyo mapapansin sa mga anime, mga palabas na mga cartoons, may mga napapanood kayong mga dragon. Ang mga dragon na ito ay nagiging makapangyarihan. Yung kanilang katangian at yung kanilang kakayanan ay makapaminsalang hayop at kinatatakutan. Sa aklat ng Bible, mayroon pong binabanggit doon na dragon na umahon sa dagat. So, mapapaisip ka, isa kaya itong hayop na totoo? At wala pa sa history ng mundong ito ang nakakita ng totoong dragon. Meron, mga pangalan ay mga dragon, kagaya ng tinatawag na dragonfly. Ay ano ba ang dragonfly? Tutubi yun. Diba? Sa English ng tutubi ay dragonfly. So, pero hindi dragon, di ba? Dragonfly lang ang pangalan, pero tutubi yun. At yung pang tinatawag na Komodo dragon. Ano ba yung Komodo dragon? Yung isang uri ng hayop to na parang bayawak, na parang sa Indonesia lang yata meron, sa isang isla lang yan. At makamandag yan. Malaki yan, parang bayawak. Ayun. Malaki talaga yan. At yung laway lang yan, talaga namang napaka-makamandag. Kaya nagsosolo lang yan doon sa isang isla na kung saan ando doon sila. Yung tinatawag na Komodo dragon. Now, ano naman tong dragon? Kung tutusin, ang dragon nito ay parang isang imahinasyon na hayop na nakakatakot. So, ano ba ang larawan nitong dragon? At saan ba ito makikita? So, wag na tayong mag-isip na kung totoo nga ba ito. Diba? Sapagkat binabanggit ko sa Bible na may dragon na aahon sa huling panahon. Naku, nakakatakot to. Pero, hayop nga kaya ang binabanggit na yan? O isang simbolismo lamang? Yan ang ating pupuntuhan. Sino ang dragon? Ayan. Ang dragon na ito ay makikita natin sa Asia. Ayan. Sa Asia. Kung inyong titignan yung ating mapa, makikita nyo yun kung nasaan ang dragon. Okay. Ang dragon na tinutukoy natin ay ang bansang China. Yan. Kung nyo makikita yung kanilang mga simbolismo, di ba? Makikita nyo ng puro dragon. Diba? Mapapaisip kayo, bakit ganito yung mga makikita ninyo sa bansang ito? Yung mga estatwa, yung itsura, at yung buong paligid niya ay may simbolismo ng dragon. Hindi kaya sila ang dragon ng Asia? Kung inyong mapapansin,
noong unang panahon, napakahirap na bansa lamang yan. Hindi naman niya maunlad. Mga panahon ng World War I at World War II. Hindi sila mayaman na bansa. Yung kanilang pagiging dragon ay parang hindi nakikita. Ika nga, para lamang silang ordinaryong bansa na mahirap. Pero sa paglipas ng panahon, makikita ninyo dito yung unti-unting pag-unlad ng bansang ito. As of now, ay isa na sila sa pinakamayabong na ekonomiya sa buong mundo. Ang sabi nga, pangalawa na pinaka-largest na factory. Ang sabi nga lahat ng produkto nasa kanila na. Mula sa gamit sa lahat ng bahay. Kung ating mapapansin, sa panahon natin ngayon ay makikita natin ang salitang made in China. Mula sa gamit sa bahay, hanggang sa mga cellphone, hanggang sa mga gadget, ay made in China. Ganun sila kaunlad ngayon. Yan ang simbolismo ng China. Isang pinakamayaman na sa daigdig. At ngayon, makikita natin kung ano ba ang ugali ng dragon. Ano ba ang ugali ng dragon? Ang ugali ng dragon ay mapanakot at malahalimaw na tsura. At ito ay mapaminsalang hayop kung titignan. At kung ito nga ay totoong hayop, ay malaking pinsala ito sa sangkatauhan. Yan ang dragon. Ang dragon na China ay isa na sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ikalawa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihan. Ang simbolismo ng pagka-dragon ay makikita na sa kanilang kaanyuan. Yan ang simbolismo ng dragon ng Asia. Lazaro Angelito. Please subscribe my YouTube channel. Maganda umaga.